dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sara Lenny Tande. Ayan na mga kababayan ko. Diyos ko po, hindi na, kinikilabutan ako. Bakit ho kanyo hindi kayo kikilabutan din eh? Oo, kita nyo. Gusto nila mga kababayan ay maging Sara Lenny. Paano na ho yung mga umaasa? Katulad nga ho ni Marcoleta. Baka magtampo yan, matampuhin pa naman yung matanda na yun. Diba? Si Marcoleta, masyadong matampuhin yun. Baka Sara, si Marcoleta, alam mo naman yun. Baka lumipat ng kakampihan yun. Asang-asa na ho yung matanda na yun eh. Nako, kung ang mangyari, yung mukha ni Marcoleta ay maging triple, yung mga guhit, kasalanan mo Ikaw ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng marami pang guhit sa mukha ni Marcoleta. Pero hindi ho yun ang punto, mga kababayan ko. Kasi nakakapagtaka, sa dami ho ng mga kaalyado nila. Tulad nga, nabanggit ko na si Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo, sino pa? Cayetano. Marami pa ho eh. Pero bakit ganun? Tila ba, hindi ba sila sigurado na maipapanalo ni Sara kung wala si Lenny? Isipin nyo hong maigi, mga kababayan ko. Isipin nyo maigi. Kita nyo, si Lenny, mga kababayan na pinutakte, winalangya, binaboy ng mga kampo nila. Kampo nila ang bumaboy kay Leni Robredo. Panahon pa lang, mga kababayan, ng vice-presidente yan, ni Digong. Anong ginawa nila Mocha Oson? Talagang binaon, mga kababayan, sa mura, sa pangwawalangya, kung ano-ano, mga kababayan, ng mga sinasabing masasakit na salita. Diba? Oo, tingnan, ito na si Baby Nunez. Maraming salamat Shana Oil. Ibag yung nasa noon ni Marcoleta. Ibag ba yun? Kala ko wrinkles. Di ba? Lahat po ng mga makinig kayong mga DDS para maliwanagan yung isipan nyo kahit kakapranggot yung utak nyo. Di ba, Attorney Empoy? Mga kababayan, isipin nyo maigi. Noong panahon ho na vice-presidente, si Leni Robredo, mga kababayan ko, winasak nila yung pagkatao. Syokdulan, mga kababayan ko, na iling pa nga yan sa bigutero. Tapos po, mga kababayan, ginawa nilang immoral yung malinis na tao. Ang dami pong napaniwala noon, mga kababayan ko. Di ba? Anong ginawa nila kay Lenny? Kung ano-ano ang tinawag nila. Ang pinag-uusapan natin dito, nung panahon ni Digong, Siyempre, nung eleksyon, exempted yun. Bakit? Kampanyahan yun. Ganun talaga kapag eleksyon, Pag eleksyon, patuhan ng mga putik yan. Siyempre, kasama ako doon. Pero mga kababayan, dahil eleksyon lang yun, pagkatapos nun, tama na. Eto ho, hindi Etong mga DDS, para maunawaan nila maigi. Panahon na vice-presidente yan, unang-unang bumaboy dyan, si Digong. Tatay mo, Sara, ang bumaboy dyan. Binigyan kunyari ng pwesto, yung pala ipapahiya lang. Binigyan ng pwesto pero pinahiya ni Digong yan. Pinatikim tapos tinanggal. Tapos galit na galit yung mga DDS nung nag-resign si Sara. Bakit? Hindi niya kinakaya yung pagiging traitor niya. Pero dito, bukod doon, ano pa? Ang dami nilang sinabi. Na-kesyo daw si Lenny, Lutang, Bobo, Boba. Yung grupo nila Mocha Oson, nila Banat Bay, at marami pang iba. Lahat ho yan, mga kababayan Winalang yan ang husto ang Leni Robredo. Sa totoo lang ho, nung panahon na winawalang yan nila yan, si Lenny, labag na labag ho yan sa kalooban ko. Ampay ka niya! Di ba? 'Di 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 ba? '
Alam nyo naman yan. Mga kababayan, alam nyo. Tuloy na natin to. Bakit? Eto na ho, mga kababayan, matapos nilang walang yain, matapos nilang baragin, matapos nilang wasakin, matapos na talagang bastusin. Mga kababayan, eto na sila ngayon. Paano kung Sara Lenny tandem na lang sa 2024? Yan naman ang minumungkahi ng Duterte supporter at dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Kita Sa nyo? panayam ng sa totoo lang ng Kapal ng mukha nito. Tignan nyo mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Yung iba gusto Duterte Marcos. Yung iba gusto Duterte Marcoleta. Yung iba gusto Duterte Robin Padilla. Kita nyo, di ba? Buti na lang. Nako, makakapagkape na ako, Kanji. Maraming salamat sa iyo, ha. Kita-kita tayo sa Hong Kong, ha. Di ba? Argo, mahiya ka naman kay Kanji. Sundan mo na. Sundan mo na, Argo. Ayan, Eto na. Seryoso. Matapos nyo nababuyin, eto kayo ngayon nagsusumamo. Bakit? Wala bang malakas na kandidato na po pwedeng sumama kay Sara Duterte nyo para maipanalo niya yung kandidatura niya? Wala, Wala ho talaga, mga kababayan ko. Kahit si Sara mahina Kaya kailangan nila ng ng isang tao na malinis. Kasi si Sara napakadumi. Di mo ba? Napakadumi. Immoral. Di ba? Pag nalaman ni Alvin yan, yari ka. Sinong Alvin, Boss Mike? Yung si Alvin na galit sa tomboy at bakla. Yung asawa ng sex bomb na mukhang siraulo na katulad ni Sara. Mukhang yun ang bagay kay Sara na maging syota. Sara, subukan mo kaya yun. Sigurado ako, iiwan niya si Isik kapag ikaw na yung magiging karelasyon niya. Parehas na parehas kayo ng ugaling dalawa. Nagmamalinis marumi rin naman. Di ba, Di ba, Argo? Okay. Natatawa ka kay Sara, parehas sila ng ugaling dalawa. Di ba? Di ba, Pot-Pot? Ito na. Ito naman. Ito yung bobo na, laging pabida-bida, wala namang nagawa sa kanyang hinawakang ahensya, yung PACC, mga kababayan. Wala akong nagawa ito Ito nga si Greco Bellica. Kaya nga, mga kababayan, number 1 basher neto si Sangkay Janjan. Eto na. Pasok. 1PH, sinabi ni Bellica na magandang tambalan ang Sara Lenny. Panahon na rin daw ng unity o pagkakaisa ng dalawang magkalabang partido. Ay, ang kapal ng mukha mong hayop ka. Panahon na daw ng pagkakaisa ng magkalabang politika. Yung ang kakampi niyong si Pangulong Bongbong, tinatraidor niyo siya. Di lalo na, mga kababayan, sigurado na si Lenny, tra-traidorin din nila. Ugali ng mga DDS po yan mang traidor talaga. Nako, sa akin nga, mga kababayan, bakit nanaisin mo, Lenny, na tumakbo bilang vice-presidente ng isang maruming tao? Alam mo kaya kanila kinukuha para mahawaan ng kalinisan mo. Kasi si Sara, uulitin ko, paulit-ulit ito, na marumi, immoral, yung ale na mataba ang muka't malapad. Diba? Gagamitin ka nila. Maniwala ka, Lenny, gagamitin ka ng mga yan. Simple lang tingnan niyo yung sinasabi na itong gunggong na isa na to. Panahon na ka ng pagkakaisa, yung ang kakampi nyo, hindi kayo nakaisa. Di ba? Yung panahon nga na magkakasama ang pula at berde,
hindi nyo nga nagawang magkaisa, hindi nyo nagawa na makiisa, samantalang yung mama ang nais iyong matuwid. Bakit? Kasi lahat kayo na mga kumakampi kay Sara may pansariling interes at kayo, karamihan sa inyo, mga korap. Tama mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos gustong toldukan ang pagnanakaw sa bayan. Kaya nga ho ngayon mga kababayan, si Jinggoy ho, nakaw, yari na. Kasama ho yung iba pa, kita nyo hindi ho tumitigil ang Pangulong Bongbong Marcos na panagutin itong mga nagkakasala na ito. Ang tanong ko sa inyo, etong mga ito, kampo ni Sara, di ba? Sila ho lahat yung mga magnanakaw na nasasadlak dyan. Jinggoy Estrada, Chis Escudero, si Villanueva, si Bong Revilla, Diskaya at marami pang iba. Kung hindi mga sabit sa mga katiwalian, mga kababayan tulad ni Bato, ni Bongo, mga kababayan ko, sabit sa pagpatayan. Grabe, no, mga kababayan ko. Tapos eto sila ngayon, nagsusumamu. Na sana, Lenny, tanggapin mo ang panawagang maging running mate ka ng isang luka-lukat si Raulo. Hindi, tuloy. Kailangan magkaisa na ang bansa. Hindi ho maganda Kailangan magkaisa ng bansa. Hindi nga kayo marunong makiisa. Kung yan ang panawagan mo, tanga, bobo ka talaga. Biruin nyo kakampi na. Magkakasama na. Hindi nga kayo nakiisa. Tapos ngayon panawagan nyo, kailangan na magkaisa ang bansa. Ay, mahina ulo mga kababayan. Mahina ulo nito. kasi na yung Bengal. Kita mo, kasi nga, kailangan magkaisa na ang bansa. Kasi nga, kita mo, di ka pa sigurado sa sinasabi mo. Kasi hindi naman kayo talaga seryoso, hindi kayo para doon. Gusto nyo lang talaga na maipanalo si Sara. Gusto nyo lang na mahawaan ng kalinisan ni Leni Robredo. Siyempre nga naman, mga kababayan ko. Biruin nyo mga kababayan Si Sara napakadumi. Si Leni malinis. Ang tanong nga, papayag ba yung mga taga-suporta ni Leni? Tingin ko mga kababayan, baka magalit silang lahat Pero eto naman, nagkaroon na ho mga kababayan, nakabuild na, nakabuo na ng relationship ang mga kakamping sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba'y mas sigurado na kung ang katandem ni Leni ay si Pangulo, kung sakaling gustuhin pa ni Pangulo na tumakbo bilang vice presidente ni Leni at magtulungan silang dalawa, yun po talaga. Bakit? Uulitin ko, ang kampo ni Leni at ni Pangulong Bongbong ay nakabuild na ng relationship. Yung po bang mga kababayan ko kami, tulad ng mga vlogger nila, vlogger ng kakamping, vlogger ng pulahan, mga kababayan, mga kababayan, nagkakasundo-sundo kami. Isa na nga dyan, mga kababayan, si Aling Marie. Kita nyo naman. Isa pa dyan, sila Nico David. Yung mga yan, mga kababayan, di ba? At marami pang iba. Kita nyo ho, mga kababayan, magkakasundo-sundo kami. Sino ngayon ang kasundo ng mga kakampik na vlogger nila? Wala naman ho Meron? Makakasundo ba nila si Banat Bay? Makakasundo ba nila si Libayan? Makakasundo ba nila yung mga babaita na akala mo, maganda yung mga itsura sa profile pero pag nakita mo sa personal, mga barag yung mga mukha? Pag hindi ho nag-filter mga kababayan makikita nyo yung mga kulubot nila kita nyo? So mas maigi na, Leni,
dito. Kapag sumama ka kay Pangulo, presidente ka. Pag sumama ka kay Lenny, vice president ka lang. Nasubukan mo na maging vice president sa isang Duterte. Anong ginawa sa iyo? 'Di ba? Winalangya ka lang. Tapos sasabihin nitong gonggong na to, tatanga-tanga. Panahon na ng pagkakaisa. Tanga. Tao ka niya! Di ba mga kababayan ko? Ah. Benggahan ng benggahan pagkatapos O, kita mo, ginamit pa yung Bengador. sabi niya mga kababayan na, benggahan ng benggahan. Hoy, amin yun! Oh, ha? Ha? Oh. pagkatapos yung Ah. yung bengga kasi na hindi ho maganda kasi na yung benggahan ng benggahan pagkatapos yung pag nanalo presidente upakan ng lahat ng kalaban. Di ba ganyan kayo? Benggahan ng benggahan, mukhang nanonood sa atin to. Mukhang nanonood siya sa Bengador, mga kababayan ko. Kita nyo mga kababayan ko, sabi pagkatapos manalo, benggahan ng benggahan. Ganyan yung ugali nyo, mga buwisit kayo. Lahat ng mga DDS ganyan, nanalo si Pangulo, anong ginawa ninyo? Bakit? Nakita ba namin sa mga kakamping yun? Hindi. Matapos manalo ni Pangulo at matapos matalo ni Leni Robredo na nahimik yung ale. Kayo, matapos manalo ni Pangulong Bongbong, ginawa niyong pulutan. Ginawa niyong, lahat, kabastusan. Mga demonyo na to. Di ba, Kokoy? Di ba sila ho yun? Kaya ho napaka-plastic ng mga yan. At totoo naman mga kababayan ko. Ibibisi mo si Lenny sa isang sinungaling. Ito, tignan nyo. Did not make an assassination threat Hindi daw siya nagbanta, mga kababayan. to the president. Sa Pangulong Bongbong, hindi ako nagbanta na ipapatay si Pangulong Bongbong eka. Sila lang nagsasabi niyan. Sila Oh. lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Kita nyo, sinungaling, patutuhanan mo, Boss Mike, na sinungaling ang hayop na yan. Kita nyo mga kababayan yung mukha niyan? Yan ang mukha ng sinungaling. Huwag ka mag-alala, ma'am, Mm. sa security ko. Mm. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Mm. patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Yan ba? No joke. Oh. Nagbilin na ako, ma'am. Pag Nagbilang. namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil Mm. hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ngayon, may nangmumulto Putik na Sara, naaamoy ka ng mga ispis dito Ayan balikan pa natin. Ito ho yung kanyang sinabi. Did not make an assassination threat Mm. to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sala. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Di ba? Ilang beses na ho kayong pinagsisinungalingan ni Sara Duterte, mga kababayan kong minamahal naming mga DDS. Pero tuloy-tuloy pa rin kayong naniniwala. Ilang beses bang pagpapakita
na at pagpapatunay na itong si Sara Duterte ay isang sinungaling. Sinungaling. At ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Noon yun. Iba na ngayon. Si Sara Duterte ay sinungaling. At ang sinungaling na tao ay kakambal ni Sara Duterte. Kakambal niya. Oo, yung magnanakaw. Kita nyo, napakasimple pa. Ulit-ulit, oh. Oh, yan, mga kababayan ko. Oh, gusto nyo pa ng isa. Oh, ano yun? Eto, tingnan nyo. Did not make an assassination February 7, 2025. Pakinggan natin uli. Oh. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Not say that. Hindi daw niya sinabi. Oh, dito. Paano sinabi mo? Huwag kang mag-alala, ma'am, Sinungaling. sa security ko. Oh, November 23, 2024. Oh, nung kasagsagan na naiipit ka na at nabulgar na yung mga Mary Grace Piatos mo. Oh. Kasi may kinausap na ako na tao. Ah. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Aling. si Lisa Araneta, at si Ah. Martin Romales. No joke. Ah. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ah. And then he said yes. Yan. Yan yung mga sinungaling na tao. Yung ginawa kay BBM, naranasan din ni Lenny kay Digong. Correct ka dyan. Ugali nga ng mga ito eh. Ha? Ang pamilyang Duterte, masasama ugali talaga. Oh. Diba? Yan, mga kababayan ko ha. Oh, mayroon na naman tayong patunay na sinungaling talaga itong si Fiona. Kaya nga mga kababayan ko, eto, dapat mag-resign na. Katulad nga ho ng sinasabi ni Gadon, balikan nga natin. Pasok! Lang. Ito ang kahit ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng anunsyo ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ayon pa kay Gadon, tila drama lang at gagamitin lang ito ng bise para impluwensyahan umano ang proseso ng kanyang impeachment. Siyempre gusto niyang takasan yung kanyang kasalanan, matagal na nilang hinahadlangan. Yung po bang mga kababayan ko, pananagutan. Pananagutan sa mata ng Ama, sa mata ng Diyos, at sa mata ng mga Pilipino. Mga kababayan ko, malinaw na kahit malabo ang mata ko. Kitang-kita na ho mga kababayan ang pandurugas neto. Mga palatandaan, nandiyan na mga bank accounts na in and out. Mga kababayan, ang malalaking halaga na pumapasok, wala namang negosyo. Sipin nyo, mga kababayan ko. Oh. Hinamon pa niya si VP Sara na patunayang siya nga ang dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Ang kapal ng mukha nito talaga. Oh. Inaako pa siya ang dahilan daw ng pagkapanalo ni Pangulo. Paulit-ulit na nating sinasabi yan. Hoy Sara, makinig ka sa akin ha. Nung nag-announce si Pangulo noong 2022, sandamakmak na yung tao na nagpunta doon sa headquarters niya. Ikaw, nag-announce ka, sino ang pumunta, Aber? Kahit nga yung mga alagad mo, wala eh. Bakit? Baka hindi mo binayaran. Walang bayad, kaya hindi daw sila pumunta. Sabi nung mga DDS na vlogger, bakit naman kami pupunta? Hindi naman nagbibigay pa ng bayad. Pupunta lang kami dyan, pero kailangan may bayad. At pagdating ng eleksyon, pag nag-vlog kami, Boss Mike, alam mo na, para lang yon sa bayad nila. Tayo lang ang nagkakaintindihan ha. Sabi ko naman, naman nagkakaintindihan tayo. Promise mo, wag mo sasabihin sa iba ha. Nag-promise ako. Sabi ko naman, ako hindi ko ipagkakalat sa iba. Ewan ko na lang sa mga followers ko kapag nag-live ako. Kung ipagkakalat nila. Tao pa rin
Di ba? Oh, ay nako mga kababayan ko. Sara, kahit yung mga alagad mo dyan marami, ayaw ka. Hindi ka nila iboboto. Sa totoo lang, hiyang-hiya sila eh. Sa totoo lang, kita nyo, may mga DDS ba na makadibang sa atin? Bakit? Hindi. Hindi nila magagawa sapagkat alam nila na totoo tayo. Sabi nila, Boss Mike, inuutos nga na i-bash ka namin, kaya lang, pasensya ka na ha. Oo, minsan, binabash ka namin ng gumagawa kami ng ibang account para may submit lang kami. Diba? Ganon sila. Alam mo, Sarah, hindi namin alam yung mga style nyo. Ang intel ko, yung mga tao mo. Yung mga vlogger mo. Ayaw ka nila maniwala ka sa akin. Huwag ka nang umasa. Yung panalo mo, suntok sa buwan. Alam mo, ibig sabihin ng suntok sa buwan? Suntokin mo yung ulo ni Bato, malalaman mo yan. Tao pareha! Di ba? Talay. Kung ako sa kanya, para hindi na matuloy ang impeachment, mag-resign siya. Nako. Para makatakbo siya sa 2028 nang wala siyang baggages. Gusto ko talaga siyang tumakbo. Kasi gusto ko siya mapahiya. Gusto kong mapahiya sila dyan sa sinasabi nila na ang nagpanalo kay BBM ay si Sara. Totoo ka dyan. Mag-resign na. Totoo ka dyan. Totoo ha. Oh, mapapahiya ho yan eh. Sa sinasabi nila na ang nagpanalo kay BBM ay si Sara. Oh, mapapahiya talaga silang malala. Mapapahiyang malala itong mga ito. Ano? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!